Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po akong muli, si Gandara, ang nag-iisa po ninyong nagmamagandang Collegiate Darikad upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify ka tuwing may bago po tayong mga ina-upload na reaction videos na nasasagap po natin, na mga balita na nasasagap natin araw-araw. Anyway, para nga po sa gabing ito, may kinalaman po kay MVP ang ating pong pag-uusapan. So, mayroon nga po siyang naging pahayag na kung saan nakaagaw po ng atensyon ng ilan pong digital recorders kaya atin po yung pag-uusapan. But before that, narito tayaan niyo muna na basahin ko yung komento ni Sir Loreto Castro sa ating channel, sa ating update last time. Natawa po kasi ako sa comment niya. Sabi niya dito, anyway, shoutout po sa inyo, Sir Loreto, na digital vehicles po to since day 1 ata. Nandiyan na po siya sa ating channel. Sabi niya, Miss Gandara, walang graduation sa kabila. Panay po kasi yung issue doon sa kabila. And yung issue po nila, panay ganun lamang din. Lagi pong tungkol sa panlalait, pamamahiya. So, lagi pong ganun, pangbubuli. Wala na pong ibang naging issue, puro po ganyan sa kakabastusan. So, as always, kapag viral po sila, ang issue po nila, patungkol po dyan, para bang wala po natututunan na sa kanila pong mga pinagdadaanan na ang tagal na po nila, no, ganun at ganun pa rin. Di ba pwedeng pahinga naman po sila sa pamamahiya issue? Samantala, sabi pa dito ng isa nating commenter na si Ferds Franco, shoutout din sa'yo at magandang gabi. Matabil kasi ang dila, di pa rin masanay na siya ay nasa TV na. Ang style niya ay pang comedy bar na kung saan sabihin mo doon ang gusto mong sabihin. Kung hindi niya mapigilan ang bibig niya, balik na lang siya sa comedy bar. Magpatayo na lang siya ng bar. Samantala, wala pala tayong update kahapon, pasensya na po mga kadaricads. Anyway, nandito yung live views count natin kahapon na kung saan ang taas po pala na ating live views count. Umabot na naman po ng 100,000 plus sa YouTube po na live streaming kapag pinagsama po natin yung yung Itbulaga TVJ YouTube channel and TV5 Philippines. So, sa TVJ nga po, ay mayroon pong 78K watching. Taas na po yan ha, para po sa weekdays. And ang TV5 Philippines naman ay mayroon pong 30,000 live viewers. So, congratulations sa TVJ. And maraming salamat of course sa mga digital vehicles na nakatutok at sumusuporta pong walang sawa sa Itbulaga. So, pahabol update naman na naka 65,000 plus po ang nanalo pong or ang sugod bahay winner po kahapon. Na kung saan ay naghatid din po siya ng good vibes. Halatang halata mo na digital Darwicans po itong sinanay. Good vibes nga po kahapon. Tawang-tawa ang mga Darwicans. Kita nyo si Bossing, ayan, si Alan K, si Maine, si Kuya Ryan, andyan at tawang-tawa nga po sila dyan sa table. Kasi napaka-kwela po nitong sinanay. At ang dami rin po niyang say. Ang dami po niyang sinasabi. Si Mayor Jose Manalo nga kinuha na po yung mic kahapon dahil nauubusan na po ng oras. So, kita niyo po dito, tawan-tawa po ang mga digital records host sa kanya kahapon. Si Maine, si Raisa, si Miles, si Atasha, si Mama Alan, at saka si Kuya Ryan. Anyway, congratulations po pala sa mga nasusugod bahay ng TVJ dahil for sure po ay malaki po ang naitutulong ng pinamimigay ng Itbulaga po sa kanila. Samantala, ito naman po ang latest news from billionaire.com. So,
Sabi dito sa kanilang isinulat, MVP Manny Pangilinan warns against AI over-reliance. Empathy and emotional intelligence remain essential. And for me, napakahalagang usapin po nito mga kadarikans kasi talagang ano na po ang AI ngayon, gamit na nga po ang AI ngayon. So nakakatakot po na sa future ay baka po mawala na rin tayo ng silbi dahil lahat po ay inaasa na sa AI. Ngayon pa nga lang po, 'di ba, ay mayroon na pong nalulungkot kasi nawawala na po ng trabaho dahil AI na yung pinopromote po ngayon. So, naalala ko nga po itong post ng GMA dati noong taong 2023 or last year na kung saan ay ibinalita nga po nila itong si Mia and si Marco ang pangalan po na kanilang ibinigay sa AI bilang first AI sportscasters. Tinutulan po ito ng mga netizens. Nag-viral po ito. Ang dami pong hindi sumang-ayon kasi marami po yung mga nangangarap na mapanood nga po sa TV bilang mga sportscasters. So, mababasa po ninyo doon yung kanila pong mga sinasabi na nakakalungkot na ngayon pa lang ay parang nililigwak na yung kanila mga pangarap kasi papalitan na po ng AI sila. So, ito nga po yung post ng GMA noon na sabi dito, Philippines, need your first AI sportscasters. So, ang daming dismayado po dito sa GMA Network dahil dito, no? Mia and Marco are here to help sports fans to keep up with the latest sports news and updates. So, hindi ko po alam kung anong nangyari po dito. After po kasi nitong post na to, nag-viral po agad na hindi po sang-ayon ng mga netizens. So, itinuloy kaya nila ito since tayo po kasi nakatutok na sa TV5 and no pakals na sa GMA. Sabi pa dito, watch them tomorrow on GMA and GTV during NCAA Season 99. Make sure to follow GMA Integrated News, GMA Sports, and GMA Synergy for the exclusive reports. So, example lamang po ito na nasasakop na po ng AI, even yung mga kapasidad ng mga tao. Siyang tunay na may kapakinabangan naman po ang AI, pero sana nga po ay gamitin po ng wais and huwag pong hayaang lamunin ng AI yung mundo po natin, hindi ba? Anyway, sabi po dito sa article ng Bilyonaryo, indeed, AI can handle enormous mountains of data and automate repetitive and increasingly complex tasks, but it can't replace the human touch, our empathy, our ability to connect, and our capacity to navigate through emotions or cries, may helicopter crash, Pangilinan said. These are the qualities that will keep you relevant. Yes, it's true kasi meron po tayong pakiramdam. Meron po tayong, alam niyo yung presence na hindi po kayang palitan ng AI. Kahit maglagana pa po sila dyan. They don't have emotions that we have. And yun nga, sabi dito is, this what make us relevant because of that qualities. Not just as professionals, but as people. Napakalinaw, ano? Sabi po ni MVP. In a world where technology does the heavy lifting, it's your ability to bring understanding, compassion, and insight to the table that will truly set you apart. Pangilinan also emphasized the importance of using AI responsibly and addressing the pressing societal challenges it can exacerbate. While AI offers immense potential, it must be harnessed in a way that respects human rights and addresses issues such as poverty and inequality, he said.
AI will get smarter over time, so we must be wary of what AI can do now and more so. What might be able to do in the future? So, yan po yung warns ni MVP tungkol nga po dito sa AI. So, nakakabahala din naman nga po talaga. Ano pa ang magagawa ng AI in the future?